Natusta sa sariling mantika at tila nakagat po raw ang sariling dila nitong si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, noong siniraan niya at kinarakter assassinate niya itong si Morales, na sinabi niyang hindi daw dapat ito pagkatiwalaan dahil mayroon pa daw mga kaso itong kinakaharap ngayon na false testimony, estafa at slight physical injury. Kaya ano daw kredibilidad dito si Morales na magsabi ng mga testimonyang sinasabit pa ang presidente? Yan po ang sabi ni Jinggoy Estrada, mga kababayan, na walang bahid lang kasalanan, na sobrang puti at parang anghel na nahulog sa lupa, na nakasuhan din ng plunder at bribery. Ay, Diyos mio, sa'yo pa talaga nang galing, Jinggoy, ang mga salitang iyan na hindi siya dapat pagkatiwalaan dahil maharap siya ng kaso. Wala pa nga conviction yan Pending pa po yan ng kaso, mga kababayan, at hindi po na-convict ito si Morales ang anumang kaso. Kinasuhan po siya ng ganyan dahil sabi ni Morales, yan daw ang silbing panggigipit sa kanya dahil mayroon siyang binangga doon sa PDEA. Hindi yan, wala yan conviction, Jinggoy, at isa pa, ang hihina ng mga kasong iyan. Sino nga ang nakasuhan ng plunder dito, di ba ikaw? Tapos nakasuhan ka pa ng bribery. So iisipin din namin na wala kang credibility. Paano ka nga ulit nakapasok dyan sa Senado? Siyempre, sikat po mga kababayan Estrada. Panoorin po natin itong mga kababayan, sablay moment, epic fail ni Senator Jinggoy Estrada. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court. Pending pa nga. Batch 4. Pending pa nga. Kahit naman siguro sino pwede kasuhan. San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. Yan po tungkol doon sa mga kababayan na may kaugnayan yan sa kanyang isiniwalat sa PDEA o binaliktad siya. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court. Estafa, common case. Pasig City. Slight isa rin daw yan sa panggigipit din sa kanya. Physical injuries pending before. Slight physical injury. Slight lang, kahit nga si Diwata ngayon nagbebenta ng pares with slight physical injury, siguro na natulak lang ng ganyan, mga kababayan, i-constitute yan sa slight physical injury. Before Branch 72, Pasig City. I-compare mo sa plunder at saka bribery case, Jinggoy. Sino mas mabigat? Anong kaso dyan ang mas mabigat? Tapos, di ba? Sana nawalan ka na rin ng respeto sa sarili mo. Kung ganyang basihan mo lang ay yung kaso. Wala nga conviction, Jinggoy. Isablay, epic fail, mga kababayan. Kung pagbabasihan niya ng isinampang kaso lang sa kanya. Paano kung may gumagawa lang ng pagsampa ng kaso? And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity. Huwag ka magsalita about integrity, Jinggoy. Nakikilabutan kami. Ang sabi-sabi, mga kababayan, kaya na-absolto ito dahil justice delayed is justice denied. Tagal na ang kaso pinatulog. Kagaya din ni Dilima. At saka ma-impluwensya at mayaman. Hindi ibig sabihin po, mga kababayan, ay madismiss ang kaso, inosente ka na. Nalusutan lang nila technicality. Hindi po ibig sabihin na inosente. Of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory. Minom naman si Robin Padilla. Minom na naman ng Coco something. Thank you, Senator Jinggoy Estrada. You want to say something? Sino? Si Robin? Hindi po nakapagtanong si Robin, mga kababayan. Isang tanong, kundi ang kanyang opening statement lang kay Maricel. Yung pong sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada na ako daw di umano yung sa palagay niya ay pinanggalingan. Well, that's his opinion.
Sabi niya, sabi niya. Pero mali po yun. Mali si Jinggoy. Oo nga, masyadong mapanghusga si Jinggoy, no? Sinampahan lang ng kaso, wala na credibility. Siya nga, nasampahan ng plunder at saka bribery. Kaya nga po ako sa technical. sumula Kaya nga, absuelto. sa Director General ng PIDEA para isubmit yung sarili ko sa isang formal investigation. Willing and able po ako na kumarap sa anumang investigasyon para patunayan na wala akong kinalaman dyan. Sinabit na niya yung sarili, imbestigahan niyo ako, pero hindi ginawa ng PIDEA dahil alam nila na totoo ang dokumento. Kung sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada wala na si Estrada, na ako umalis ay na may si mga Estrada. kaso. Totoo po yun, may mga kinakaharap po akong kaso. Si Jinggoy din, umarap sa plunder at bribery yan dati. Ito pong mga kaso na ito, hindi ko po ikinakaila. Hinaharap ko po ito sa korte. Hinaharap ko po yan. Lahat po yan, panay mga harassment case lamang po laban sa akin. Hindi po, como ako ay nakasuhan, ay ako po ay guilty na. Dapat, susundin po sana yung presumption of innocence na ginagaranti. At regardless po mga kababayan, kung may kaso yan o kahit pa'y na-convict yan ay hindi po maikakaila ni Jinggoy Estrada na etong si Morales ang nakapirma doon sa dokumento ng PIDEA Leaks dahil siya ay PIDEA agent pa nung panahon na iyon. Estrada, Jinggoy, inililihis mo yung issue. Kasi hindi dumalo yan ng unang paghihiring Kaya ngayon, paulit-ulit, yung ginawa ng mga katauhan ng PIDEA dati na character assassination kay Morales, inulit na naman yung Jinggoy ng Constitution. Hindi naman como po yung tao nakasuhan na wala na siyang karapatan. Correct. Yun po sana, no? I understand. Thank you. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself. That you Hindi pa tumitigil si Jinggoy Estrada. You misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken In fairness, service ang tabanan in ng the PNP Jinggoy, from 1993 sobrang to tabanan 2008. niya. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. Kinalkal ni Jinggoy yung mga record niya sa PNP mga kababayan. 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Junicio Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Junicio Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. 4-star General versus tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako mag-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruit. Pinisyon kasi ni Jinggoy mga kababayan na paano siya natanggap ng PIDEA gayong mayroon siyang suspension doon sa PNP. Ang suspension niya sa PNP mga kababayan ay hindi lang siya naka-file leave, nag-absent siya na without leave, awol recruitment process. Pero bumalik siya sa serbisyo at naibalik siya, na-reinstate siya at na-clear ang kanyang pangalan. Yan ang kinikwestiyon na yan ni Jinggoy. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta Go Morales, go Wally Bayola. Kaya nga hindi mo nga ayaw pa rin sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa PNP. Dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor. Wala na. Wala nang maisip si Jinggoy na itira. Gumagawa-gawa ng kwento. Siguro may backer ka. Hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA, at hindi nga ikaw ang PIDEA ano ka nga? Ano nga background mo, artista na sablay pa ang acting? alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka.
At least hindi kinasuhan ng plunder at saka bribery. Finailan ka ng kaso, Pork barrel. hindi kita kukunin. Hindi naman irrelevant ka, Jinggoy. Irrelevant ka na dahil hindi naman ikaw ang PIDEA. I'm sure merong kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. Gumagawa ng kwento. Dumaan ako doon sa recruitment you process. never disclosed your record. Imposible hindi alam. Yung PIDEA, mataas ang intel. PIDEA. Hindi mo disclose yan Mayroon na sariling intelligence. Imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Anong ibig sabihin ni Jinggoy na mga pulpog itong taga-PIDEA na recruitment na kung sino-sino na lang ang re-recruit? Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, pangaralan mo yan, Bato. Pangaralan mo yan si Jinggoy. mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis. So ano ngayon, Jinggoy? Na doon sa PIDEA, pahiya ka na naman. Kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. This person. Ay, kawawa ito si Jinggoy, mga kababayan. Linis-linisan ang nag-isa sa kanyang sariling mantika. Ano pang masasabi niya dito? Post or comments below.